ang bayan ng Ubando. Paano nga sasabihin itong magagaling na mga konsehal at ng alkalde nito na maaangat ang buhay? Makapagbibigay ba ng trabaho sa kanila yan? Hindi naman yung mga taga-Ubando magtatrabaho dyan, kundi yung mga empleyado nitong EcoShield Development Corporation. At ganun din, noong mga kumukolekta ng basura, sila lamang ang makikinabang at kikita ng katakot-takot dito. At paano nilang masasabing papasok ang malalaking negosyo at kapitalista? Ang sinasabing mga ikinatutuwang pagpasok ng mga malalaking negosyo at kapitalista ay yung mga negosyo na magbibigay ng empleyo ng trabaho sa mga mamamayan. Ito'y wala naman trabaho at wala naman. Magkaroon man ng trabaho, iilan lamang naman ang taong kakailanganin na magtrabaho dyan sa ganyang tambakan ng basura. Ipagpapatuloy po natin yan, mga kababayan. Si Robert Ilagan sa kanyang Pakinggan si Ilagan. Kaunlaran, kailangan ng isang damdamin na naiintindihan ang pangangailangan ng mamamayan. Isang kaibigan na handang tumulong. Isang ina na bukas ang puso para sa lahat. Isang paninindigan na tuparin ang sinumpaang tungkulin. Maglingkod at maging liwanag. Katulad ng araw na tanlaw ng sambayanan kaagapay sa kaunlaran. Narito ang magandang balita para sa mga kababayan nating nagpapadialysis. Para po sa serbisyong ikasisiyan ninyo, magtungo sa alinman sa mga sangay ng TMS Philippines Dialysis Centers na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila tulad ng Quezon City, sa North Fairview, Mandaluyong, sa EDSA, Pasig, sa Rosario, Ortigas Avenue Extension, Antipolo, sa Agfa Arcade at sa Angono, sa Rainbow Village, San Isidro Rizal, sa Parañaque po naman, Better Living Subdivision Bikutan at sa Maynila, sa Maceda Street, Sampaloc. Gayon din sa Cavite, Bacoor, sa May Molino, sa Laguna, sa Santa Rosa na nasa May Leyco Subdivision sa Balibago at sa San Pedro sa Pasita Complex. Yan po ang mga lugar na pwede ninyong puntahan para sa primera klaseng serbisyo na ibibigay sa inyo ng kanilang mga dalubhasang doktor na espesyalistang nephrologists at mga nurses na mag-aalaga sa inyo. At bukod pa rito, mababa lamang ang kanilang singil sa kanilang napakahusay na mga pasilidad at serbisyo. Kaya't makatitiyak kayong nasa mabuting kamay kapag ka TMS Dialysis Centers ang inyong pupuntahan at pagtitiwalaan ng inyong kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 412-1395 o kaya sa 0922-853-8352 at kayo ay paliliwanagan pa ni Miss Norilyn Tabang. Huwag kalilimutan, TMS Dialysis Centers para sa quality of care, quality of life. Si Robert Ilagan sa kanyang Pakinggan si Ilagan. Sa aking pong pagpapatuloy dito sa binabasa kong resolusyon ng sangguniang bayan ng Ubando, ganito po sinasabi: sapagkat ang sangguniang barangay ng Salambao ay nagpatibay ng isang kapasyahan na may bilang 03 taong 2010 na kapasyahan na nagpapahayag ng hindi pagtutol sa EcoShield Development Corporation sa panukala nito na makapagtayo ng sanitary landfill sa dulong bahagi ng Barangay Salambao, Bayan ng Ubando, kaalinsabay ang mga lagda ng pagsang-ayon ng nakararaming mga mamamayan sa nasabing barangay. Totoo kaya ito? O baka naman sinasabi lamang nitong resolusyong ito, kunwari, nagkaroon ba kayo dyan ng public hearing? Sinangguni ba ninyo ang mga mamamayan ninyo? Huwag na lamang sa barangay na Salambao, kung hindi sa kabuuan ng Ubando. Baka hindi nyo ginawa yan. Pagkatapos sasabihin nyo, gagamitin pa ninyong sinang-ayunan yan. Wala naman nakikitang kabutihan ang mga mamamayan ng Ubando dito sa gagawin nilang ito, sapagkat itong mga nagmamalasakit na mga mamamayan ng Ubando at siyang mga apektado nitong tambakan ng basurang ito, ang siyang nagrereklamo ang bumuo ng lahat ng mga katibayang ito na ipinadala sa akin, mga kababayan ko. Iyan ang maliwanag na damdamin ng mga mamamayang ito na hindi sumasang-ayon. Pati ngayon yung sangguniang barangay pala mukhang kasapakat dito sa napakalaking iskandalong ito ng mga taong nagwawalang hiya sa pagtitiwala ng bayan sa kanila, mga kababayan. Sa pagpapatuloy, sapagkat
Minsan lamang kung dumating ang mga malalaking kumpanya na katulad ng EcoShield Development Corporation na handang mamuhunan sa isang maliit na bayan na katulad ng Ubando. Gusto pa ninyong pasalamatan ngayon itong EcoShield na ito? Aba, edi sige, ipagbunyi ninyo at bigyan ninyo ng magandang pagtanggap yung EcoShield Development Corporation na bababoy sa inyong bayan. Terrible ito. At pinahalagahan pa't parang baka gusto pa ninyo ipagtayo ng monumento kung sino man ang may-ari niyang EcoShield Development Corporation na yan dyan sa inyong bayan dyan sa may plaza ninyo, mga kababayan ko, sapagkat nakapagbigay ng mga dokumentong EcoShield Development Corporation sa Sangguniang Bayan gaya ng mga sumusunod: mga project description, EcoShield Development Corporation articles, hindi justifikasyon niyang mga papeles nila at mga katibayan ng kanilang korporasyon. Ang maliwanag diyan ano ang talagang ikabubuting mapapakinabangan ng taga-Ubando? Lalaki ba ang koleksyon ng bayan ng Ubando? Lalaki ba ang pananalapi sa kaban ng bayan ng Ubando rito? O ang lalaki lamang at yayaman dito itong EcoShield Development Corporation na ito sa kaargabyaduhan at kahirapan ng mga mamamayan ng Ubando? Sapagkat may mga seksyon sa Republic Act 9003 para sa pagtatayo ng sanitary landfill gaya ng mga sumusunod: Section 40, Criteria for siting a sanitary landfill; Section 41, Criteria for establishment of sanitary landfill; Section 42, Operating Criteria for sanitary landfill. Puro kalokohan ito, mga kababayan ko Mga justifikasyon ito na wala namang ibig sabihin at napakababaw nito para lamang mabigyan ng justifikasyon nitong Sangguniang Bayan na ito yung kanilang pagpapatibay. Nako, masama na lamang sigurong mag-isip tayo ng masama dito sa mga taong ito, pero hindi may iwasan yan ang pumapasok sa isipan ng marami. Ano kaya ang naging pakinabang? Ano kaya ang naging kapalit para dito sa mga nag-aproba at sumang-ayon dito sa proyektong ito, mga kababayan? Sapagkat, ito pa po ang pagpapatuloy, nagtakda ang Republic Act 9003 ng Implementing Rules and Regulations na nakasaad sa Rule 14, Operations of Sanitary Landfill, gaya ng mga sumusunod: Section 1, Minimum Considerations for Siting and Designing Landfills. Puro SOP na lang, Standard Operational Procedure ito na isinasaad. Na yun ang kanilang ngayong isinasangkalan at ibinibigay na justifikasyon para sa kanilang pagtataksil sa pagtitiwala ng bayan sa kanila. Kaya't sa pagpapatuloy sa mungkahi ng lupon sa pangkalahatan sa pangungulo ni Kagalang-galang Danilo R. de Ocampo, pangalawang punong bayan, at pinangawalawahan ni Kagalang-galang, puro kagalang-galang pa kunwari ito mga ito, Manuel C. Mendoza, Kagalang-galang Rodolfo M. Alejo. Hindi na nasasabihin yung kagalang-galang sa mga sumusunod at hahaba lamang ito: Aris Joseph C. Manalaysay, Virgilio D.G. Marquez, Romualdo R. Simbulan Jr., Jocelyn G. Garcia, Arvin E. de la Cruz, Leonardo D.C. Valeda, at Ruiz Christopher L. Mariano. Yan po mga nag-aproba at naging patnubay nitong pagsalaula sa bayan ng Ubando. Ipinasya, gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya, na bigyan ng kapahintulutan ang EcoShield Development Corporation na makapagtayo ng sanitary landfill sa 44 na hektaryang lupain sa barangay Salambao, Ubando, Bulacan. Ipinasya pa rin na hindi pahihintulutang mag-umpisa ng operasyon ang EcoShield Development Corporation hanggat hindi nito nakukumpleto ang mga requirement at hindi na pagtitibay ang